Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aito Kipo again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Camartes TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo, guys, let's go! Pasok na po ang lahat ng survey at ang lumalabas po, si VP Sara pa rin ang merong pinakamataas na trust rating at approval rating sa mga opisyalis ng ating gobyerno. Totoo po yan, no? Ito po ay sa matapos ang Disyembre ata o January, no? Ito po ay sa lahat ng survey company, kasama na po dyan ang PAS Asia, SWS, at ang Okta Research. O tignan po natin, ha? Pinakamataas si VP Sara sa PAS Asia. Ako po, pinagkakatiwalaan ko talaga ang PAS Asia. Pag ako gumagamit ng survey, PAS Asia pong ginagamit ko. 5 points po ang tinas niya kay PBBM. 78% po siya. Very good. Okay? At 73 si PBBM, 51 si Senate President, at 40 si Mr. Espeker. Aba, sa SWS po, ito, mabababa ang score sa SWS, pero mas malaki ang taas ni VP Sara kaysa kay PBBM. Ito yung unang pagkakataon na talagang double digit ang taas ni Inday Sara. So 47, 57, 57, 58, 59, 60, 61. 14 points po ang linamang niya kay PBBM. At si SP 44. At tingnan nyo naman po si Mr. Espeker, 28 sa, ito po yung trust rating ha, 28 sa SWS. At sa Okta Research, ayun, halos kapantay po sila, pero ako'y nagdududa sa methodology nito Okta Research kasi bagito naman ito eh. 1 point lang ang difference ni PBBM at Inday Sara. Parang di kapanipaniwala yan. At tingnan nyo naman, napakataas ni Mr. Espeker at saka ni Mr. Senate President. No? So talagang yung dalawa talaga ang importante. No? SWS at PAS Asia. Yan po talaga ang pinagkakatiwalaan. No? Ang Okta Research naman kasi po nakilala lang siya noong panahon ng COVID at medyo napepeste pa nga ako nung ako'y spokesperson sa kanila kasi wala naman silang sariling datos and yet ini-interpret nila para sa DOH at inuunahan pang DOH. Buti sana kung sa kanila galing ang datos. No? At saka tuloy, parang sila yung nag-advise sa taong bayan kung anong dapat gawin. Sa panahon ng pandemya, dapat isa lang pinakikinggan at yung talaga ang Department of Health. Kaya nga po nag-centralize ng communication. But anyway, doon sa pinaka-credible, malaki po talaga ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara. Bakit kaya? Tignan natin ang mga ginawa na nila at kung kadami-dami ng putik ang binato nila kay VP Sara. Sinimulan nila doon sa Confi Fund niya, di ba? Ang sabi nila, bakit may Confi Fund ang VP at saka Education Secretary? So, bagamat ang Kamara mismo ang siyang nag-approve ng ganyang Confi Fund sa committee level at saka sa plenaryo. Kung maalala nyo, sa committee level, si Congressman Sandro Marcos pa ang nagsabi, I move to close the deliberation on the budget of the Vice President. At sa plenaryo, nandun naman si VP Sara nung dinipensahan niya ni Congresswoman Zamora o inaproba naman ng Kamara. Kaya lang, ayan na, pumasok na yung politika dahil nangyari na nga yung demotion kay GMA at nandyan na yung tinawag na tambaluslos, yung isa dyan. So bumawi dun sa small committee, tinanggal. At syempre, to justify yung pagtanggal, abay, talagang ginawa naman parang demonyo si VP Sara. Bakit daw kinakailangan ng confidential fund? Ang di nila sinasabi, lahat ng tao may confidential fund sa gobyerno. Lahat ng mayor may confidential fund. Lahat ng miyembro ng Kongreso meron dahil napakalaki nga ng confidential fund ng Senate President at lalo na ni Mr. Espeker. And yet, parang pinuruhan talaga si VP Sara. At pinortray na talagang, wow, ginagamit sa mali ang pondo ng bayan. Naniwala ba ang taong bayan? Hindi. Dahil long after binato siya dyan, ayan po, number 1 pa rin pinagkakatiwalaan ng taong bayan si VP Sara. O matapos yan, ano nangyari? Yun na nga, dinawit pa siya sa Davao Death Squad na buong talambuhay naman ni VP Sara until naging Vice President siya, hindi naman siya dinadawit dyan sa Davao Death Squad. So, hindi lang daw siya mandarambong sa pera ng bayan, mamamatay tao pa. Sus Mariosip naman, no? Do not judge a book by its cover, but sometimes the cover speaks for itself. Yan, mukha ba naman yung Inday Sara? Mukha ba naman yan magpapatay ng tao, no? Well, I think what she is capable of is yung mga upakan niya, yung mga taong gobyerno na walang puso, gaya ng ginawa niya
nung minsan na nakikiusap na panandalian lang naman na itigil ang demolition ng mga bahay na mahihirap. Bakit naman itinuloy pa? No? Ayun, nawala tuloy ang kanyang control sa sarili. No? Pero anyway, kalimutan na natin yan. So, mandarambong daw, mamamatay tao daw, and yet, pinagkakatiwalaan pa rin. Ang tanong, bakit kaya? Well, unang-una, you really cannot put down a good woman. Talaga namang sa mulat mula, alam ng taong bayan, mabuting tao si VP Sara. Bakit? Well, unang-una, mahal na mahal niya yung nanay niya. At naging dahilan kung bakit medyo hindi naging mabuti yung samahan nila ng sarili niyang ama na si Presidente. Lahat tayo can identify that dahil lahat tayo mahal natin ang ating mga nanay. At siyempre, yung fact na meron siyang hinanakit, maraming nakakaintindi niya. No? Dahil ibig sabihin, marunong magmahal, lalong-lalo na sa nanay. And yet, bagamat masama ang loob niya, nung nagkaroon ng krisis, magkakasama pa rin sila. Together again. At nagkakaisa bilang isang pamilya. Tingin ko, yan ay gusto rin ng mga Pilipino dahil gusto ng Pilipino yung malakas na pagsasama sa pamilya. Pangatlo, si VP Sara kasi hindi naninira. Hindi siya naninira. Binabato na siya na kung ano-ano, tahimik lang siya, trabaho lang siya ng trabaho. At saka, linalagay niya yung sarili niya sa tama. Ano ibig sabihin ko? Well, ang aanghang na ng salita ng kapatid niya, mga kapatid niya, pinagre-resign, tinawag ng, pulbronic ng kanyang sariling ama. Pero siya, ang deklarasyon niya sa akin, huwag nating tirahin si PBBM dahil meron tayong linya sa kanya. Nagkakainitan na, bibitiw yan at wawakwakan ng gobyerno. Pero siya, inuna muna niya yung kapakanan ng mga learners. Napakadami po talagang problema dyan sa DepEd. Sa totoo lang, minsan nasabi na niya na, ako sana Vice President na lang ako. Pero dahil nga doon sa tinanggap niyang hamon, hindi siya titigil hanggang hindi niya maiangat ang antas ng ating edukasyon. At tingin ko, yan ay nakikita naman ng taong bayan. Kaya naman, hindi lang siya mayroong pinakamataas na trust rating, ang DepEd din ang number 1 na satisfied ang ating mga kababayan. Well, oo, mababa yung nakuha nating test sa PISAT, pero matagal na naman tayong mababa. At maski mababa, umangat naman ng bahagya. Parang 2 taon lang naman pang nakakalipas, so at least nakita natin na sa wala pang 2 taon na termino ni Vice President as Education Secretary, at least naiangat pa rin kahit papano ang antas ng edukasyon. At kung patuloy siyang mauupo bilang isang kalihim ng DepEd, nakikita natin na talaga namang tataas yan. Kung progressively, mga 2 to 3 points ang taas niyan sa PISAT results, ibig sabihin yan, aakyat din yan ng mga 12% minimum. Pero sa tingin ko, dahil nga ang dami niyang pinamimigay na laptop ngayon, minomodernize niya yung ating mga instructional materials, tinanggalan niya ng administrative duties ang mga teachers, nagpapagawa ng mas maraming classroom, tingin ko naman, mas tataas pa yan sa 12% increase kung matatapos niya yung 6 na taon na pagiging DepEd Secretary. Baka umabot pa yan ng hanggang 15 to 20% increase sa performance ng PISAT at hindi na tayo mangungulila. Tingin ko po kaya yan dahil sa katunayan ngayon, nasa Malaysia siya dahil siya ang presidente ng lahat ng mga education secretary sa Southeast Asia. At dahil dyan, she will have the benefit of learning from the best practices of yung mga ating mga kratik bansa. Ang aking unsolicited advice, VP, tignan mo po yung Singapore math. Ako talaga, sinutur yung anak ko nung nasa grade school siya sa Xavier. Kasi sabi ko, kung anak ng ibang tao natuturuan ko sa College of Law, bakit hindi ko ba't ang sariling anak ko, hindi ko tutor sa bahay. So nag-tutor ako dyan. Tumigil lang kami ng tutor, siguro first year high school na. Dahil sabi ng anak ko, matanda na ako, dapat ako na mag-isa mag-aral. Pero ang sabi ko nga, wow, kung Singapore math ang pamamaraan ng pagturo sa akin ng math nung ako'y grade school at ng high school, siguro naging engineer ako ngayon. Naging magaling ako sa math. Kasi yung math na pagtuturo ng Singaporean, conceptual. Hindi ka kinakailangan genius. Yung math na tinuro sa akin nung grade school ako, puro memorization. Ito talaga, pag-iisipan mo anong konsepto, kaya mas madali maintindihan. So yan po aking unsolicited advice. Tignan po natin ang Singapore math para may antas yung kaalaman natin sa mathematics. No? Well, kayo ba ho ay approve na pinakamataas? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.